Coach, eh, di mas maganda 'tong i-offer sa business owner na 'no? Kasi 'pag agency hindi, iba-iba naman kayo, 'di ba sabi niyo nga iba-iba pa kayo, DIY pa 'yon, 'pag agency. So hindi ko siya maipo-provide kasi parang roadmap na siya na talagang as in sales funnel ng client, the whole process. Sa business owner ba 'to yung O-provide naman. Kung ah, depende sa'yo. okey. Asa sa'yo na yan. Kanino ba gusto i-provide yan? Sa'kin Yun muna, yun. charot. Ikaw lang makakasagot nun. Diba? Hindi, sige Eh coach, kung, humingi lang ako ng idea. kasi kung sinabi ko sa'yo, hindi, provide mo sa direct, hindi, mas gusto mo sa agency eh. Diba? Matter of preference din. Okay. So maganda rin pala siyang Ah, proposal. Okay. okay din, siyempre, kung nakadirekta ka, mas pwede kang, wala ka ng middleman. Pero Oo, siyempre, salo mo lahat ng accountability and responsibility. mahirap. Kung hindi ka Mm. pa ganong, yung foundation na sinasabi ko, hindi pa solid Mhm. sa'yo, you will crumble. Pero as a beginner coach, puwede rin ba yung i-offer? As a beginner, ha? Kasi ang ganda nung cycle Mag-offer niya, kang, yung kaya ganong mo ba road. magtayo ng bahay kung ang kaya mo lang gawin is CR? Hindi. Ayun, Oh, okay. yun na yung sagot. Okay, sige po. Just clarification. Mm. And clarification lang coach sa Google Ads din. Kailan ka puwedeng mag-stop ng isang campaign, lalo na kapag win-win 'yun? Hanggang kailan lang siya puwedeng i-ano mo, parang i-sustain ng pag-run niya bago ka magpalit ulit ng panibagong campaign? Isa pa 'yun sa gusto kong So, maitanong pala. saan yan? Google, Meta? Google coach, sa Google Sinabi mo, naman. at win-win siya. Ibig sabihin, Oo, sa Meta kasi kineclarify, winning campaign ba siya? Ibig mong sabihin ng win-win? opo, opo, Anong ibig mong mismo 'di sabihin ba win-win? halimbawa kung siya na yung win-win campaign mo, hanggang kailan mo siya Oo, puwedeng i-run once na na-scale, di hanggang hanggang winning siya. gano'n po, gano'n pa rin ang ano niya, hanggang Oo, winning. yes. Ah, Ba't mo patitigilin kung winning campaign s siya? saka ilang percent ang puwedeng i-scales mo kada campaign na panalo, na win na campaign? Kada isa, Scale in ilang terms of percent? budget, Aha, aha, ilang 20% hindi max per day sa Meta. 20% din pala, same Pag din pala Meta, ng Meta. pag Google Ads, wala Kasi namang limit. Ang limit mo lang dyan is yung search volume. search volume, okay, got it. Tanong ko lang coach. Thank you po Kasi sa pwede mong clarification. isagad dyan sa maximum yung budget, malilimitahan ka na lang nung search volume. Kasi may limit yun every month eh. Diba? Search volume, okay, sige. Diyan sa Google Ads, tama po ba yung sinabi Ah, niyo Google? Okay, yes. search volume pala yung ano niyo. Yun ang Ah, kaibahan niya kay Meta. so, yes. Okay, so ibigay ko yung isa pang overview nung sa sinabi mo. Paano yung Sige po. cross-sell and upsell mo. Kasi pag dyan sa funnel building, wala ka masyadong cross-sell at upsell dyan kasi nandun ka lang sa paggawa ng CR eh. Ano yung cross-sell mo dun? Gusto mo, lagyan natin ng Christmas lights yung, yung CR nyo. That's one. Gusto nyo, lagay tayong TV sa CR. Di ba? Parang very limited yung options mo pag nando ka lang sa isang niche. Pero pag DFI na, or marami ka ng services, kahit di DFI, like si Shalem, for example, umukay ka na sa funnel building. Tapos, kaya mo rin mag-drive ng traffic Hmm, na high converting traffic. okay. Nag-start lang kayo sa funnel building, pero na-impress si client sa'yo, ngayon, nakita mo yung opportunity, pwede mo nang i-cross-sell or upsell yung media Hmm, buying. Diba? apo, apo. And yung overview pa niyan, you can only do that pag may tiwala na si client sa'yo. Meaning, paano siya magkakatiwala sa'yo? Balik tayo sa foundation, yung haligi. Yes, exactly. Doon babalik yun. Yung sinabi ko na foundation sa inyo, there's no way around it. Hindi mo pwedeng dayain. If you cheat it, guguho yung bahay. Yun lang yun. Pag gumuho yung bahay, di wala kang client, balik ka na lang sa corpo. Ano lang, real talk. Yun talaga siya eh. Di ba? Isipin mo, lagay mo yung sarili mo sa posisyon ng business owner. Wala kang choice eh. Kailangan mong i-cut kasi walang impact sa iyo eh. Hindi tumataas yung sales mo. Clear?
Yes, Hopefully coach. that's clear. Okay. Fredo. Yes. Yes po, Coach. Good morning sa lahat. Actually, parang nasagot na rin partly ni Coach yung itatanong ko sana. Kasi actually, mas advantage sa akin na naka-attend ako ngayon kasi na-uplift yung pinanghinaan na kasi ako ng loob na magtuloy sa ginagawa ko ngayon. Ay, bakit? Kasi parang walang result doon sa client and then nanghinayang ako doon sa ginagastos nila. Kasi siyempre mga small time lang din naman sila. Ayun, paano ba i-handle, Coach, yung yung parang although may client ako ngayon talaga na B2B kasi yung ko, tarang direct ako sa client. The problem is hindi ko makita kung yun na nga yung foundation na sinasabi niyo po na parang siguro yung sa skill ko ngayon out of 10 siguro mga 6 or 5 which is ayun. Sa mga nasabi niyo po kanina, iniisip ko kung kailangan ko ba ituloy. Kasi ang niche ko talaga is, yun hanggang dun lang sa kasi more on programming kasi ako. Gumagawa ako ng website and then, nung ginawan ko sila ng website, nalaman ko na ginagamit nila yun for Google Ads. And then yun, inaral ko na rin. Tapos, nung inalok ako nila or kinuha nila akong developer, inalok ko na rin yung Google Ads para isang na lang, parang one-stop shop nila. So ngayon, meron na nga akong 6 na client. Ang problem ko is parang wala akong result na nakukuha. So pinanghinaan ako ng loob kung itutuloy ko pa ba or hindi na. Okay. Paano po ba i-handle yung ganong situation? Okay. Well, kung ako yung nasa posisyon mo, kasi ayoko nang magbigay ng I don't think it's absolute answer dyan sa tanong mo. Pero kung ako yung nandyan sa posisyon mo, ganito yung gagawin ko. Yung una kong client, I will make sure na kaya kong i-replicate yung success sa rest of clients. Kung sa una kong client, hindi ako makakuha ng leads and etc., mahihirapan akong i-scale siya. Okay? Maaring iba-iba yung factors. Maaring yung sa unang client, maaring again, provided na solid lahat ng ginawa mo. Hindi ko alam kasi hindi ko na ma-audit yung account eh. Pero nung last conversation natin, tama naman yung mga keywords, may sinabi lang ako na pwede mo i-improve sa landing pages, di ba? So, if you tried your best na okay lahat, yes, pero talagang hindi pa rin nagkakaroon ng results, baka yung target market natin, pwedeng hindi siya mag-work talaga din for that niche. May ganun. May ganun. Nangyayari yun. Baka mas okay na gumamit ng ibang traffic source. That's possible. So kung baliktarin naman natin, di ba, nag-meta ads ka, like sa case ko sa niche ko sa clients, yung meta ads sila, okay, so, pero hindi yun yung best platform for them. Google Ads yung best platform pala. May ganon. So that's one. Okay. Pero yun nga, make sure na yung una munang client o first 2 clients na okay na yung mga ano bang term doon sa English? Kaya mong i-replicate lahat kahit mag-6 o 10 clients ka, yung success. Kumusta ba yung sa una mong client? Sa una kong client, medyo naman, okay naman. Kaya nga naglakas loob ako na kunin yung mga inano niya sa akin. Actually, siya lang din nang nag-refer din sa mga Okay. Ganun. Kaya medyo naglakas. Same din po sila ng niche po. Same niche pero same locations din? Yes po, yun yung problem. Laban sila sa volume. Yun din, baka ganun nga po yung nakaka-cannibalize din nangyayari. yung cannibalize din sila sa ano ba ang tamang term? Hindi cannibalize SEO term yun.
Laban-laban sila sa volume eh. Di ba? Yeah. Ikaw lang lahat nag-run. So, yung sa anim na yun, same sila ng ano. oo. Yun ang iniisip ko kasi kung Yes. paano gawing paraan ng ganong There's situation. only one pie. Kung saan location sila. Kung si unang client mo, nakukuha niya yung big chunk of the pie, nilagyan mo lahat ng, like I said, limited. Sa Google Ads, malilimitahan ka ng search volume. So, hinati mo na yan sa anim. Actually, hindi lang ikaw yun. May iba pang nag-run ng ads yan. Oo, ang dami. Talagang ano po. Competitive siya eh, di ba? So, dami, so pwedeng may small size ka ng pie, hinati mo pa sa anim. Pwedeng ganon. So, if I'm gonna scale sa position mo, since na pag-usapan na natin, mag-scale ako sa ibang location. Hindi sa same location. Kasi nasabi mo, nagka-success ka sa una. Nung i-introduce mo yung iba, same location, ang hirap. Kasi pag tinignan natin yung search volume niyan sa target location mo, may limit yan eh. Di ba? Makikita mo sa keyword planner yan eh. Yes. Di ba? Ayun, baka nandun, I think nandun yung sagot sa tanong mo. Bakit tayo magkaresulta ng iba? Eh kasi laban-laban sila eh. So kung ako, scale ako dyan, kung nasa Cavite ka, doon naman ako sa Metro Manila, doon naman ako sa Laguna, doon ako sa Batangas, sa Davao, sa kung saan man, other than your current location. Okay. Okay? Sige po. Okay. Sige, Coach. Thank You're you welcome. po. Shalem, ikaw ulit. Ken, wala ka bang tanong? Sige, before ko sagutin si ano. Okay lang? Sige. Okay lang po. Sige, si Shalem muna. Ay, sorry. Okay. Eh. Since you mentioned about the ano po, yung patungkol sa if it works on Meta. I mean, if it works, if it doesn't work sa Meta Ads, yung campaign mo, baka it would work sa ano, sa Google Ads. So, on your experience mo, like for anong like industry yung kadalasan hindi nag-work sa Meta Ads but works in Google Ads? Great question. I'd love to answer that kung alam ko lang pero hindi ko siya masasagot. Okay. Kaya nga doon papasok yung niche within the niche. Na ikaw lang na doktor ka, na ikaw lang yung cardiologist, mas alam mo lahat ng nangyayari dyan sa puso kaysa sa akin kung halimbawa, ano ko, pedya ko. Diba? Got it. Ganun siya. Mm. Kasi may intertwined yung specialty mo sa Meta Ads, Google Ads, or whatever dun sa niche na yung market. So maraming mga nuances doon na doon lang mangyayari. Question. Sige. So since you work with Google Ads and then Meta Ads, alin sa dalawa yung pinaka, shall I say, a bit easier when it comes to analyzing? Meta Ads, mas madali. Really? Nice. Yes. Yes. Lalo from ano, lalo pag sa ano, sa level nyo, mas madali Meta Ads. Thank you po. Welcome. May nagtaas ng kamay ba kanina? Sino yun? Okay. Habol question lang. We have, by the way, 12 minutes ha. Okay. De, coach, ang high ticket ba, mas maganda ba siya sa Google Ads? Yung talagang high ticket na, yung magiging, halimbawa katulad ko real estate, mas maganda ba i-market siya sa Google Ads kaysa kay Meta? What do you think, coach? Or pag high ticket na po? Kasi mostly, alam ko lang, medyo, mostly nakikita ko kasi puro mga e-commerce, yung sa Meta Ads. Hindi ko alam kung okay ba na ang high ticket is more on
Kasi kung isasuggest ko din kay client na magkaroon din siya ng Google Ads for high ticket, lalo na pag mamahalin na po yung kanyang ibinebentang property pang commercial. Mas okay ba siya? Si Google na talaga. Kung isasuggest ko sa kanya, ipatatry ko yung... Suggest mo? Ganito yung suggest ko sa kanya kung ako yung nandyan, no? Sige po. Gawin natin both. Kung high ticket siya, ibig sabihin, meron na siyang cash cow. Okay. So, kung mag-test kayo, parang A/B test parehas ng platform, lalabas dyan, after a few months, may winner. When I say winner, mas maganda yung ROAS o return on ad spend. Diba? Makikita naman niya sa sheet and balance niya eh. Apo. Baka hindi mo makita kasi baka hindi mo makikita yung sheet and balance. Pero sila, alam nila yon. So ideally, kung sino yung winner, doon ka magdo-double down. Stop yung isa, double down sa winner. Diba? Ganun naman ang winning ads eh, diba? In this case, winning platform. Di coach, ang audience din, parehas ko ding itetest doon. Same din ang audience yung susubukan ko dito. Kung yun din yung ginamit ko kay Meta Ads. Same audience din. Or iibahin ko rin kayo? Iibahin ko rin kay Google. Merong yung sa same audience, lalagyan natin ng asterisk, no? Hindi pwede mag-same ang audience ni Google tsaka ni Meta. So iibahin ko pa rin ng... Iba yun eh. Una-una, ibang platform eh. Okay, so I will answer that with yun, asterisk. Okay. So pero in terms of keywords, kayo lang makakaalam yan dun sa target niya kasi pag sa Google Ads. By keywords ang targeting ni Google Ads eh. Sa Meta naman kasi, by interest at saka pwede kang mag-band, broad audience, no targeting. Yung si Meta mag-optimize base dun sa creatives mo. So medyo technical na siya pag pinag-usapan natin. Pero yun ang marirecommend ko. I would say, no, kung nag-test kayo ng both platforms tapos may naging winner pero naging winner na isa pero not bad naman yung ROAS din ng isang platform. Halimbawa, winning sa'yo si Facebook pero not bad yung performance ni Google Ads. Tuloy nyo parehas. Ba't mo i-start bagay na hindi naman sira? Okay. Sige po. Kumikita si client mo at the end of the day. So part of client rapport is i-check mo siya. Kumusta yung resulta? Maganda ba yung balik sa'yo? Ilan ba yung na-close mo? Part ng client relationships yun. Kung media buyer ka. Hindi pwedeng hindi ka na makikialam doon na bahala ka na dyan. Basta nag-run ako ng ads. Okay. So, coach, sino may re-recommend mo palang sales na magaling na, kumbaga sa book, para magkaroon din ako ng dagdag knowledge niya. Since maganda talaga siyang pag-negotiate. Kahit sa marketing, kahit sa pag-negotiate namin sa mga client. Sales na book? Based din nyo po, na books. Kahit di ka bumili ng books sa ngayon, sino ba yung may recommend? Sa YouTube, ang daming mga napakagandang tutorial sa YouTube. Sige. Sige. Marami. Sige, thank you po, coach. Okay. Okay, Fredo. Sorry po, saglit lang po, coach. Sige lang. Follow up lang po yung sa ko kanina. Halimbawa po ba hindi talaga nag-work yung campaign na ginawa ko? Possible na recreate na lang ng panibago? Recreate mo? New campaign po. Sa Google Ads yan? Sa Google Ads, yes po, Google Ads. Kung wala ka namang any policy violation or eligibility issues, no need to replicate. Kasi pares lang mangyayari kung ni-replicate mo. Okay. Kasi pag ni-replicate mo siya, pares lang sa lahat ng nakalagay, landing pages, your ad copies, what difference would it make? Wala. Okay. Kasi ang gagalawin mo dyan, imbes na i-replicate mo, yung mga ad copies, yung ad group.
Yes. Yes, yung mga theme ng ad group, 'di ba? Yung tinuturo ko Opo. yan eh. Search mo yung YouTube ko, yung Yes po. sinasabi, ang tawag ko sa kanya, integral components. Kasi may chain reaction diyan pag may isa na mahina. Magre-reflect yun sa scores mo, sa ad relevance, sa quality score, sa landing page relevance. Nakikita mo yan, 'di ba, sa mga yung columns. Yes po. So tignan mo isa muna, isa-isa. Ano ba yung mahina na aspect? Meron dun score, 'di ba? Highly ano Yes yun po. nakalagay, alam mo yan, 'di ba? So yun Okay. muna yung try mong palakasin. Yun yung gawin mo instead na i-duplicate yung campaign. Okay. Okay. Okay, sige po. Clear po. Thank you so much. Welcome. John Vincent. Yes. Coach, halos same lang din doon kay Fredo. Sa akin kasi coach, meron ako bagong launch na campaign ngayon grant din siya. Magto 2 weeks na yata. Pero wala pa rin nakukuha ng impression. No? Need ko na ba change ng ad copies? Or no? 2 weeks pa lang siya coach Same din ang sagot ko. Kung 2 weeks na, ilang clicks na, tsaka impressions? Wala pa nga coach. Wala pang impression Wala impressions, ibig sabihin, tanong muna ako ulit kasi ang hirap kasi hindi ko naman nakikita yung account, diba? So, unang-una, may search volume ba? So, tinarget mo na keywords. Meron naman coach yung mga Ilan? keywords. Ilan every month? On average, yung nakalagay dun sa ad group mo, ilan yung pag pinagsama-sama yung keywords? 10 to 100 coach. 10 to 100. 10 to 100. Pag 10 to 100, ibig sabihin, ang ginagamit mo dyan is yung range lang ni Keyword Planner. Kasi nung tinignan mo siya, naka-free account ka. Oo. Okay? Ang 10 to 100, pagka nasa paid account ka na, maaring 10 lang. Gets? Kasi pag free account ka, ang bibigay lang sa'yo range. 10 to 100, 100 to 1,000, 1,000 to kung nakatry na kayo ng free So yon, hindi siya accurate data sa madaling sabi. Like I said, pag malaking volume, masyadong mahal pero pwede ka naman mag-set ng daily budget as the limit Okay. 'Di ba? Tsaka yon, ito para hindi ka kabahan kung masyadong mahal, kaya nga doon papasok, ewan ko kung naka-attend ka nung in-explain ko yan, no? Kung kabisado mo kasing niche, alam mo rin yung kikitain ng kliyente mo 'Di ba? You can talk their language, ika nga. Halimbawa, sinabi ni JC, paano kung high ticket? Ibig sabihin, I'm assuming kung high ticket, nasa million o nasa hundreds of thousands ang isang sale. 'Di ba? Ngayon matatakot ka ngayon sa mahalang clicks ganito ganyan, pero like for example, lalo kung nag-handle ka sa Amerika o Canada, ang mahal talaga nung baka mamaya nag-run ka ng campaign, naku, kinakabahan ka, bakit? Ang mahal nung cost. Magkano? Ang isang lead, $200. Parang nakakatakot yun, di ba? Tapos ikaw accountable sa campaign. Tama, kakabahan ka ba? Hindi. Expect ko, $10 Pwedeng ganun. Pero yung pala, ang closing niya, for example, is 20% on average. Ibig sabihin, makagastos ka ng $1,000 at least for one closed deal. Example lang to Ito yung mga dapat tinitignan nyo rin, no? Para dun sa niche na gusto nyong gawin, pagservisyohan. Excuse me. So, ibig sabihin, $1,000 to close one deal. Ang one deal pala is $10,000. Example lang, Nakakaba yung, nakakabahan ka ba sa $1,000 sa 200 na CPL, cost per lead? Pag ganun, pag alam mo yon, kakabahan ka ba? Di ba? Hindi ka kakabahan. So, yun ang alamin mo rin, di ba? Yun din alamin mo, John Vincent. Yung client mo, tanongin mo muna. Diba? Para ma-set mo rin yung expectations niya at ma-set niya yung expectations mo.
Kasi yan, parang kinakabahan ka na, baka nag-target ako ng ibang keywords, baka masyadong madami. Mabutasan si client. Nagets mo dyan? Yes mo, Coach. Ngayon naman, no, kung wala ka pang masyadong idea sa niche, you can be cautious. Basta alam mo yung keyword, yung intent behind the keyword, tingin mo, money keyword siya kung tawagin, pwede ka naman mag-set ng daily budget. Para cautious. Kasi kahit ngayon, pag nag-start ako ng campaigns, with caution pa rin. Kasi ayoko mag-overspend siya na hindi pala yun yung tamang keywords. So, the best na gawin ko ngayon, Coach, is pag-a-add na lang muna ng keywords para makagain ako ng mas impression. Oh, yung may volume. Yung sigurado ka. Yung may volume. Kung nag-run ka na, papakita niyan sa yung data. Kung nag-running siyang ads mo, papakita niya yung mas totoong data, hindi yung range lang. Okay. Sige po. Okay. Thank you. You're welcome. So yun guys, thank you for attending. 10:30 na. Meron kasi akong meeting na sunod. Much appreciated and Coach, Ken, kailan ang training? wala ka bang Coach, kailan ang opening? lagi kayo nagtatanong, no? Sobrang na busy na naman ako. Basta ayoko na muna mag-promise kasi ang hirap eh. Diba? Gusto ko Beginner ko, pero yung alam mo na, ang hirap naman pag tinigil ko yung trabaho ko sa iba, yung ginagawa ko, 'di ba? Yung walang business sense sa akin, let's put it that way. Pero basta mag-a-announce ako pag watch out lang sa Telegram tsaka sa Facebook. Pero priority syempre nasa Telegram. Siguro siguro last 5 minutes bigay lang ako ng value kay Ken kasi parang walang nakuha si Ken yata masyado eh. So sa real estate, okay naman. Opo, medyo nagigets ko naman po yung mga Okay, terminologies, ideas, pero Okay, mas nice. okay rin po kung mas may matututunan pa ako sa 5 minutes na ibibigay niyo po. Sige, okay. Kala ko Okay. ayaw mo na eh. Gawin ko na sana ako. Sige sir, sige po. So sa Bago case lang sa mo- sales sir eh. sa case mo kasi, kung nagbebenta ka, ang daming kumikita na ahente ngayon using Facebook ads lang. Kasi mas madali nga siya kaysa i-Google ads mo pa. Sigurado na makakabenta ka. Basta alam mo kung paano i-setup. So, mag-target ka dun sa, ano bang binibenta mo? Sir eh, binigyan muna ako ng project ngayon, yung condo eh. Condo saan? Yun sa Pasig. Ang condo medyo mahirap na ngayon, to be honest. Oo nga po eh. Dati nakapagbenta ako niyan ng nag-real estate din ako saglit eh. Pero ngayon kasi dahil may surplus tayo ng condo eh. Hindi na siya masyadong attractive. Okay, nakita ko rin yan noon kaya umalis ako. Sabi ko magse-surplus. Nakabenta ako ng noon, siguro 5 months lang, siguro mga 40 million sa SMDC. Pero hindi ako yun talaga nagbebenta. Okay, nabenta ko galing sa leads. Kasi ayoko magbenta na. Ako lang na-generate ng leads. Pero yun, kung condo ka ngayon, mas mahirap. Possible pa rin, pero mas mahirap. Yes po. Meron naman So- sir, mga maliliit na lupa, ganun. Yan, mas malakas yan kung sa mga, lalo kung mga, kunyari, Tanay, Tagaytay, Yes po. mga farm lots, mas okay yan. Pero alam mo, kung ayaw mong gumastos ng ads, masterin mo yung marketplace, yung listings doon. Okay po. Para wala ka masyadong cost muna. And then, pagka nakakuha ka ng cash flow doon from marketplace, kasi daming tumitingin dyan eh. Parang, yan eh. Search, parang listings yan na free. Yun nga sir, wala pa ang budget. Hindi mo kailangan ng budget. Tama, di ba? So, kung Opo. wala ka pang budget, marketplace ka muna. Master mo muna kung paano ka gagaling sa marketplace. So, let's say, paano ka gagaling, SEO optimize yung marketplace listings mo. Ano po sir? SEO optimize. Search engine SEO. optimized para sa Facebook. Sa search engine ni Facebook Marketplace. Marami ako nakikitang ganyan. Yung iba nagki-create pa nga ng multiple listings eh. Pero ang magiging trigger diyan yung keywords. Halimbawa, kung saan binebenta mong lupa. Yes po sir. Napansin ko nga sir, may
may pinost ako sa marketplace. So, yung iba may mga clicks ang dami pero may pinost ako na mababa yung clicks. So, parang nagets ko yung sinasabi nyo kanina na keywords. So, baka may mali ako sa keywords. Tama. Yun po. Kaya Saka mababa yung ano. Wag mong gagawin yung clickbait na piso lang, Opo. 100 lang para Opo. para lang magtanong sila. Yun nga, Bakit? sir, eh. Maling-maling practice 'yon. Kasi magtatanong nga sila, ang dami dun sa magtatanong naman sa'yo, unqualified. Yes po. Kasi ipe-pressure mo sila sa sales, may inis sa'yo yun. Yun nga. Tapos, yung mga gumagawa nun, hindi ganun ka-valuable pa yung oras nila. Kasi willing silang magsayang ng oras para i-pressure nila isa-isa para hopefully mabenta. Does not work that way. Ipakita mo na yung totoong presyo or be distinguished dun sa listing mo, pati yung presyo. Lagay mo, since karamihan naglalagay ng gano'n, pang clickbait, lagay mo, totoong presyo. Yes. Mga ganyan. Kasi yung totoong buyer, anong kailangan niya? Kung totoong buyer, kasi bumibili rin kasi akong lupa eh. Pag totoong buyer ka, naiinis ka dun sa ano ba yan? Lalagay mo ganyan, tapos di pala totoo. Di ba? Nakakainis yun. Yes, Ang di lang maiinis doon, yung kapwa mo ahente na sniping. Di ba? Kaya sabi ko na sa'yo, so ang ma-attract mo pag ganun is yung totoo talaga na buyer. Qualified. Okay? Sige, may tanong ka pa? So yun ang recommendation ko sa'yo. Yes po. Di bali, SEO optimize, ano yun, sir? FB Marketplace. Okay. Masterin mo muna yan. Kasi ang Okay. ads, maggagastos ka ng pera. Unless provide ng developer mo yung pera, pwede. Yun nga, sir. Kaso freelancing ako, sir. Yun nga. Kaya, So, marketplace ka muna. Opo. Papaldo ka na kahit sa marketplace pa lang. Pagka nagkaroon ka ng cash cow, tsaka mag-ads. Thank you, coach. You're welcome. May isa pa nagtaas na kami. Last na, sige, 10:40. Pwede pa. Para maganda yung makuha yung value. Si Nakalimutan ko na. Sige. Nakalimutan ko na, boss. Thank you. Sige lang. Okay, no problem. Pag naalala mo na lang, susunod. Okay, wala na. Last question na lang talaga. Last na lang. 3 minutes. Okay. Sige. Kung wala na, di sa susunod na lang. Okay, guys. Thank you for Okay, thank you attending.